Jesus Himself has been bestowed with power from God. And yet He was not corrupt. He was not corrupted by His power. As a matter of fact, yung kapangyarihan niya nag-enhance ng kanyang mercy, love, kindness, wisdom. Amen? Katunayan, ang kapangyarihan ng Diyos nung binigay sa Kanya dahil mabuti ang Kanyang pagkatao, buo ang Kanyang pagkatao, ginamit niya ang Kanyang kapangyarihan hindi to manipulate people. He did not use His power to dominate people. He did not use power to abuse it. And sabi natin, sirain ng mga tao. As a matter of fact, He used His power to become a servant. Amen. Kapatid, binibigyan ka, gusto kong bigyan ng Panginoon kapangyarihan eh. Pero hindi may buhos lahat kasi gusto niya muna ang iyong pagkatao maging buo sa kanyang moralidad. Kasi natatakot siya, baka gamitin mo yung kapangyarihan sa maling paraan. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, may ibibigay na kapangyarihan sa iyo. Sabi mo nga, meron. Pero sabi mo sa katabi mo, kailangan maging handa ka muna. Amen? Pwede bang palakpakan natin dakilang Diyos? Nakasalalay sa pagkakaroon ng integridad o kawalan nito ang kung paano natin gagamitin ang kapangyarihan. Ang tanging may ganap na kapangyarihan o absolute power ang Diyos. At ang tanging siya lamang, siya lang din ang hindi inabus ito. Ang bunga ng ganap na kapangyarihan may dalisay na pag-ibig at pagiging lingkod. When you have a character with a heart and mind integrated to the Word of God, to the truths of God, to the moral values of God. The effect is this. Yung power na ibibigay sa iyo will compel you to serve others. Will compel you to love people as God sees them. Kahit paminsan, ang mga taong pagsisilbihan mo, mga pasaway. Amen. Diba? You will have that power to love the unlovable. You will have the power to accept those people na unacceptable sa society. You will have the power to heal the hearts of broken people. Yan ang kapangyarihan kapag ang iyong kapagkatao ay buo. Sabi po rito, corruption is not an issue of passion. Sabi to, power pala. Corruption is not an issue of power. Ito'y tungkol sa iyong pagnanasa, passion. It's about your passion. Pinakakawalan ng kapangyarihan ng ating pagnanasa, power releases our passion. Ulitin ko, power releases our passion. Amen? Now, kung ang iyong puso ay mayroong pagmamahal sa kapwa mo, pag binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon, palalabasin ng kapangyarihan ito ang puso mong naglilingkod sa tao. Yun ang ilalabas nun. Pero pag ang puso natin bulok, pag ang puso natin masama, pag binigyan tayo ng kapangyarihan, ang ilalabas ng ating puso, katiwalian. Ang ilalabas ng ating pagkatao, kabulukan. Power enhances your passion. Amen. Kaya po, power does not corrupt. It only reveals who we really are. Amen. Amen. I hope meron po tayo nakukuha sa ating pinag-aaralan ngayon. Ayoko pong lumabas tayo rito na para mga basag na sisidla na wala po natanggap.
Bawat isa po sa atin, mahal na panahon, He wants Himself to be reflected to each and every one of us. Alam nyo, tuwan-tuwa ang Panginoon, ginawa niya tayong iba-ibang mukha kasi gusto niya ang kanyang mukha iba-iba rin. Variety, creativity. Yun ang mukha ng Diyos, creativity. He wants to reflect Himself to all of us. Amen? Sabi po rito, when we receive power with integrity, anchored to the values of God, this power will become a great blessing. Magkakaroon ka ng kapangyarihang pagpalain ang mga tao. Kahit wala laman ang bulsa mo, gusto nilang kasama ka. Ulitin ko, hindi yan kung may laman o walang laman ang iyong bulsa. Ang tanong niyan, kung maganda ang laman ng iyong puso. Amen? Pag naramdaman nila ang laman ng iyong puso, na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, ay nako, sabi ko sa inyo, the mere presence mo lang is a great blessing to these people around you. Amen. Palapakan natin dakilang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ang sarap mong kasama. Parang alanganin ka sabihin sa katabi mo yun, ha? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, ang sarap mong kasama. Sabi mo nga. At dahil dyan, magkita ulit tayo next week. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin dakilang Diyos. Not only will you receive the power to bless, but your power will increase. Will expand. Ang grabe po, no? Tanong lang kasi kung ang sisidlan na to malinis at buo kung matibay. Unlimited po ang ibibigay ng Panginoon sa ating pagpapala at provision if our personality has integrity. Pag buo ang ating pagkatawa, ang sarap, tuwan-tuwa ang Diyos na ibuhos lahat ng pagpapala sa iyo. Hindi lamang bibigyan ka ng kapangyarihan, pati yung kapangyarihan mo, magkakaroon po ng expansion, lalago, it will grow. As a matter of fact, you cannot contain it that you will bless other people with power. Power to love, power to care, power to give wisdom, power to disciple, power to lead people out of darkness into God's wonderful light. Ay, grabe. Alam mo yun, tuwa ako dun sa kanta na yun. I'm blessed, I can't contain it. So blessed, I gotta give it away. Ganun po mangyayari sa atin. Hindi mo makakontain. Gustong-gusto mo ipasa yung binigay sa'yo ng Panginoon. You will expand your power if you have integrity. Ginamit ni Jesus sa kanyang otoridad at pagpapalawak ng kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Siya ay naglilingkod. Sa pamagitan ng kanyang otoridad, binigyan niya din ang kanyang mga disciples. Sabi niya, all powers on heaven and earth has been given to me. Sabi niya sa Matthew 28, now go and make disciples. He deputized, He appointed, He imparted to His disciples the power on high. Sabi sa John 20 po, as the Father sent me, so I sent you. Hindi po ganib si Jesus sa kapangyarihan. As a matter of fact, tuwang-tuwa si Jesus na ipagkaloob ang kapangyarihan sa atin. Pero kinakailangan mabuo ang ating pagkatao para hindi masayang ang kapangyarihang nagpapala sa kapwa natin. Amen? Kapatid, excited na excited si Lord, ibuhos ang lahat ng pagmamahal sa iyo. Ibuhos ang kanyang pagkapangyarihan sa iyo. Excited siya. Pero sometimes ayaw nating isuko ang ating sarili para ituwid ng Diyos. Masyado tayong nag-hesitate to surrender our lives. When in fact, ang fulfillment ng iyong buhay nasa kamay lang ng Diyos, hindi sa kamay mo. Amen? Sabi ni Lord, come, follow me.
Come follow me. And your purpose is to bring other people to the kingdom of God. I will make you fishers of men. Just like love, the nature of power expands when it is given away. Katulad po ng pag-ibig, ang kalikasan ng kapangyarihan ay lumalawak kapag ito'y ipinagkakaloob. Amen? Alam mo, yung pag-ibig, sakit yan eh. Pag binigay mo, contagious. Lahat ng tao natututo rin magmahal. Tama po ba yon? Kung meron tayong sakit, dapat sakit ng pag-ibig. Pero hindi yung pag-ibig ng mundo kundi pag-ibig ng Diyos yung agape. Kasi meron pong pag-ibig ng mundo, obsessive possessive pa. Yung po yung nagiging buang. Amen? Integridad kaysa kapangyarihan. Kung papipilian ka between power and integrity, it's better to have integrity than power. Amen? Ang totoo, pag pinili mo integrity, power will follow you. Amen. Pero pag pinili mo ang kapangyarihan, bago magkaroon ng integridad, that same power will destroy you. Ulitin ko. Pag inuna mo ang kapangyarihan bago mabuo ang iyong pagkatao, that same power will destroy you. Pero pag buo ang iyong puso sa Panginoon, pag binigyan ka ng kapangyarihan, not only will expand your power, but you will build people. You will restore relationship. You will be a great blessing to others. Sabi po rito, hindi nakakamit ang integridad sa pamagitan ng kapangyarihan o posisyon. Kailangan makamit muna ng isang taong kanyang integridad ng mas maaga bago pa ilagak sa kanyang mga kamay ang mga posisyon o kapangyarihan. Hinihingi ng integridad na magdesisyon ka kung anong klaseng tao ka, mabuti o masama. Decide. Joshua made his decision. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Palakpakan natin dakilang Diyos. Tayo po tayo. Tayo po tayo. Kapatid, higit ka pa sa akala mo. Hindi mamamatay si Jesus nang wala siya nakita sa iyo kasi masterpiece ka niya . Pero ang problema, si Satanas patuloy na gusto kang ibagsak, sirain. Ayaw niya mabuang yung pagkatao, lalo na kung ito'y nakaangkla sa salita ng Diyos. But God said, I have overcome the world. Pag nakipagkaisa ka sa akin, I will make you more than conquerors. The key is this. Unite yourself with God. And God will build you up to the person you were meant to be.